So next, dito na tayo sa actuality of nursing care related to elimination needs. Hi, Ma'am Cathy, hindi ko nasay. Actuality of nursing care related to elimination needs. Points to remember regarding nursing care related to elimination needs. Number 1, stick to the user secretion routine. Number 2, be considerate of the embarrassment the user feels. Number 3, pay attention to the odor. Number 4, choose the appropriate method of and tools for excretion. Number 5, the care worker should use disposable gloves and aprons for the prevention of infectious disease. Hi. Example, Okay. Thank you. So, ito yung mga points remember natin no if mag-assist tayo sa patient natin. Then, yung sa order naman, so wag niyong sabihin sa patient na, uy, ang baho naman ng ano mo, ng tae mo, ganyan. So, dapat i-keep in mind mo lang yung odor. So, for example, if weird talaga yung amoy, so i-ask mo yung i-inform mo yung nurse or yung TL or yung team leader ninyo. So, i-inform mo na, uy, grabe yung amoy ng ano. So, baka kasi sa amoy kasi malalaman din natin if, for example, may nasira. If nasira ba yung tiyan niya, if may diarrhea ba yung patient, ganyan, or baka may nakain siya na hindi maganda. Then, so dapat talaga if mag-care tayo ng patient, if mag-toilet sila or mag-toilet, punta ng toilet, use talaga kayo ng apron and disposable gloves. Yung sa akin before is gumagamit talaga ako ng dalawang gloves, so inaano ko talaga. Parang sinasapaw ba yung gloves. So 2 to 3 gloves nilalagay ko. Kasi para pag ako ko sa patient ilis mag-ilo ba? Tagalog ano. If mag-change ka ng ano sa patient, like for example, ikaw yung mag-wipe ng butt ng patient, so dapat talaga kamayin mo kasi dapat mo talaga kamayin yung butt ng patient. So yung iba kasi walang yung CR kasi namin before is wala silang bidet ba. Yung hindi kagaya sa ibang toilet na 'di ba may i-click ka lang tapos lalabas na yung tubig. So yung sa amin kasi is parang old pa siya na mga toilet ba. So yun dapat talaga kamayin mo yun kasi if hindi dikero yung patient, like for example hindi kaya ng kamay niya, so ikaw talaga mag-wipe dun. So may tendency kasi na baka mabutas yung gloves mo. So at least may protection pa, meron ka pang second layer ng gloves. Then ito naman yung sa loob ng yes ma'am. Ma'am, Hello? Oh. yes ma'am. Tanong ko regarding dyan sa paghugas. Di ba alam ko kailangan taga naka-gloves, di ba? Kaya lang kasi di mo rin kasi malalaman kung nahugasan mo ba ng maigi o hindi. Kung hindi naka-gloves. Ano mo ma'am, maano naman siya, makikita naman sa gloves mo if wala nang natirang or dumi sa ano mo, sa gloves mo. So mapi-feel mo naman yan. Saka isa pa po, nagrereklamo yung alaga ko pag ko. Gloves. Yung tagutan naka-gloves, ang arte ko daw. Hindi naman sa wala akong maarte magawa, yan. ma'am. Protection mo kasi yan. Sabi ko nga protection eh. Pero buti nga ma'am, ano naman siya, constipated lagi. So parang di naman hugasan. Kaya okay lang. Tsaka Pero dapat ka pa rin mag-gloves kasi hindi natin alam baka yung patient mo may ibang sakit pala yan tapos nahawakan mo yung tain niya tapos makain mo or yun nga, inilam ko rin naman ma'am yung sakit. Wala naman siyang sakit tagang maano. Dahil ano lang, bali yung sa likod lang talaga siya. Sa likod, ano na siya, bakal. Kaya siya nandiyan sa alagain kasi wala nang mag-aalaga ng mga kamag-anak nila sa US kasi mga family. Kaya wala naman siyang sakit, ma'am. Nireview ko naman yung wala naman sakit na nakakawa, Kasi yun din lang inano ko protection ko kasi yun di ba, ma'am? Oo, kasi waste, kahit na walang sakit yung patient mo, pero waste product na kasi yun ng katawan niya. So, dapat talaga mag-gloves ka. Kasi lalo na hindi mo siya nanay or hindi mo siya kamag-anak, 'di ba? So ibang tao kasi siya.
So for protection mo naman yun. So ipaintindi mo na lang sa patient mo na yun, dapat ka talagang Kailangan. gloves. Oo nga. Kasi baka Sige, ma'am. pag ikaw naman magkasakit, sila naman yung mamumroblema, di ba? So, kasi pag, for example, nagkasakit ka ng diarrhea din, ganyan. So, hindi ka makakapasok sa work mo. So, sila din yung magbabayad sa iyo. Yung parang liability kanila if hindi ka nila payagan na mag-gloves. So, ipa-understand mo na lang sa patient mo pag ganun. So it's Sige, ma'am. Sige po. for your own protection Oo nga naman eh. din. Mm. Oo nga po eh. Mm. Sige po, Huwag kang sige po. mag-ano, Thank dapat you. mag-gloves ka. Bahala, kahit Mm. na mahal yung gloves, dapat mag-gloves ka talaga. Kami nga before, Okay. kami nga before sa Japan, ang dami kong kinukuhang gloves. Nilalagay ko sa ano namin sa apron. Tapos kada after namin mag-kaijo or mag-assist sa patient, so yun, change gloves talaga always. Then sa other patient naman, yun, bagong gloves. Then after sa yan na patient, ibang gloves na naman. So dapat talaga ganun. Pero dito sa Philippines, yung iba nagtitipid kasi sa gloves. So yun, parang yung iba, pag nakita nila, hindi pa madumi yung gloves nila, so ginagamit pa rin nila kahit sa ibang patient, ganyan. So yun, natatransfer din yung yung disease or yung mga infection from dito sa isang patient tapos napunta sa ibang patient. So mali talaga pag ganun. So every patient dapat always change gloves. Then if kunyari magpapaligo din kayo ng patient, so okay naman sa amin before, hindi ako nagla-gloves pag pag mga dekiro na patient kasi hindi naman ako talaga yung naghuhugas ng katawan nila, parang okay lang na sila. So konti na lang yung inaano ko nila sa kanila, ina-assist. Pero if yung bedridden yung patient, nag-gloves talaga ako kasi ako yung parang mag-scrub sa body nila. So hindi natin alam, baka may mga kati-kati yung patient mo, hindi mo alam, tapos baka mahawaan ka pa. So yun, bahala na if sabihin nila na arte-arte mo or ganyan, para din sa'yo yan. So baka ikaw pa yung mamomblema dyan if hindi ka mag-gloves. So ito yung mga environment or parang mga toilet nila doon sa Japan. So if yung patient ninyo is may wheelchair or nagagamit ang wheelchair, gumagamit ng wheelchair, meron silang malaking, anong tawag ito? Malaking toilet para makapasok yung wheelchair sa loob. So ito yung L-shaped handrail. So yung handrail na to, dito hawak yung patient natin. So if dekero pa yung isang kamay ng patient or able pa, so doon siya hahawak. Then adjustable handrail. So meron ding isang handrail na pwede siyang ibaba. Then if hindi man na niya gagamitin, pwede niya iangat. Then ito, meron din isa. Pwede din to ibaba. So for example, if yung patient mo is nakaupo na siya, so pwede mo ibaba to para dito hahawak yung patient din. Then call button, so ito yung nasukoru. So yung sa Nihongo din yan is para ding English, nasukoru. Nurse call. So ipe-press lang yan ng patient tapos sasabihin nila na hi, tapos na ako, ganyan. So magre-ring yan sa office or sa Pichi. Pichi kasi tawag namin before sa parang cellphone namin ba. So magre-ring yan, so lalabas dun sa screen na, oy, dito sa toilet, Minami na toilet. So andun yung patient mo. So yun, alam mo na sino yung andun sa loob. So sasabihin niya, hi, o parang owarimashita, ganyan, owarimashita. So sasabihin mo na lang, hi, okagaimasu, or hi, ikimasu. Then, sliding door. So, sa Japan talaga yung mga doors nila is pa-sliding kasi mas benry siya and then save ng space din. Then, mas easy to open siya sa mga patient na may wheelchair. So, as quality of nursing care related to elimination needs, nursing care in the toilet. So, if yung patient mo is may left hemiplegia, so ganito yung ipag-assist mo. So, guide the user to the toilet. So, pag dekiro yung right hand niya or right side niya, so pwede siya humawak sa side rails. Then ikaw dun ka sa part na weak niya or may paralyzed side. So have the user hold the handrail. So yan. Then paupuin mo yung patient. The care worker stands by the affected side of the user to maintain stability. Then ikaw yung
bababa ng pants niya kasi hindi kaya ng isang kamay niya kasi paralyzed siya. So yung isang kamay niya nakahawak sa handrail para hindi siya matumba. Then ibaba mo yung zubon, then yung uwagi, if meron siyang uwagi, or yung pants, yung iba is naka-diaper. Then, i-assist mo din siya para pag-upo, then i-ask mo yung patient if okay lang ba siya, hindi ba siya nakihilo, or okay lang ba yung pag-upo niya, hindi ba siya, or comfortable lang ba siya sa pag-upo. Then yun, lalabas ka muna, so wag mong antayin sa loob yung patient kasi baka hindi siya makapoop kasi nahihiya siya. So lumabas ka muna ng toilet, then sabihin mo sa kanya na if tapos ka na, so i-press mo lang yung call button. Then after dun, mga ilang minutes, tapos na yan sila. If nagwiwi lang, mga ilang seconds lang, or ilang seconds lang yan. Then after, sabihin mo sa kanya na wag kang tumayo if siya lang mag-isa. So dapat i-wait ka muna niya kasi baka matumba yung patient. Then tulungan mo siyang i-up yung pants niya. So if nagpupo yung patient mo, so yun, i-wash mo yung wet ng patient. Then nursing care using an inserted type bed. So yun, i-ready mo lang yung mga necessary supplies, then do the curtains for privacy. So dapat i-maintain natin yung privacy. So dito pala sa CR, dapat i-close mo yung doors. So, or if curtain lang, so dapat i-close mo rin yung curtain para may privacy yung patient. So ito, i-close mo rin yung curtain sa kwarto. Then, or yung door, i-close mo yung door. Then, i-adjust mo yung height ng bed para hindi ka mahirapan. Then, lagyan mo ng waterproof sheet. Then, i-raise mo yung both legs niya. Pull the pants and underwear down. So, ilagay mo yung bedpan sa puwet ng patient. So, put a towel over the user's abdomen for privacy. So, takpan mo yung may abdomen ng patient para may privacy. So, if the head end of the gutch bed is raised, it will make it easier to increase abdominal pressure. So, paglinis naman, so i-remove mo yung bedpan, then ipa-side mo yung patient para malinisan mo yung mabuti yung puwet niya. So, observe the skin. If yung skin niya is walang yung rashes or yung chocoso or yung bed sores, wala bang red. If meron naman, i-inform mo yung nurse. Then, lagyan mo yan ng gamot. Then, place the user in lateral position and remove the waterproof sheet. So, pull the underwear and pants up and tidy the clothes. So, dapat yung damit ng patient is hindi nakalukot-lukot para hindi siya magka-jokuso or magka-bed sores. Then after dun, i-dispose mo na yung mga tissue or etc. yung mga ginagamit mo. Sa lalaki naman, ito yung naka-side-lying lang sila. So mahaba naman yung urethra nila. So mas madali siyang ipasok sa urine bottle. So lagyan mo lang yan ng pabigat dito para hindi ma-misplace or anong tawag doon? Hiwi ba? Hindi yung urine bottle. So yung sa amin before, parang meron silang unan na parang yung laman niya is parang mga buhangin ba. So yun, nilagay namin dyan. Tapos itakpan namin ng kumot or ng towel yung ito na part ng patient. Tapos iwan namin siya. Tapos sasabihin namin na mag-call button ka lang if tapos ka na. Kasi yung iba, matagal pa silang makaihi. So parang ano naman, parang natitense kasi sila if parang nakikita nila naghintay ka, ganyan. So sabihin mo lang na babalik ka lang. Then sa babae naman, hindi kami nag-use ng ganito sa mga babae sa Japan. Kasi parang mas mahirap kasi siya. Pero if magamit ka yun nito, meron din naman siyang parang, ang tawag dito? Parang meron siyang ganito ba? Pero hindi pa ako nakagamit ng ganito sa patient. Usually, pag sa babae, yung bedpan yung ginagamit namin. Pero lagyan mo siya ng ano dito, yung paper towel. Yung ano tawag ito? Yung tissue. So sa may vulva ng patient, so lagyan mo siya ng tissue para hindi spread yung ihi ng babae or ng patient na babae. So ito din, lagyan mo ng tissue paper para hindi mag-splash yung urine. So sa pag-diaper change naman, so yun, yung confirm the physical condition. Then, i-ask mo din i-explain mo sa kanya yung actions or anong gagawin niyo. Then, i-advance mo na
i-prepare yung mga necessary supplies. So, i-prepare mo na kaagad lahat para hindi ka na pabalik-balik. Then, adjust the height of the bed. Then, yung waterproof sheet. So, mamaya ipapakita ko sa video. Ay, pwede pa kayo ma-extend kahit ilang minutes lang, guys. Para matapos lang tong sa diaper. Okay lang ba sa inyo? Okay lang, sis. Ay. Sige, so mag-continue tayo ng kahit ilang minutes lang. Then, after that, yun, i-flat na natin yung patient, then peel the tapes off the diaper, then i-clean yung genital area niya using a bottle shower. So, sa amin sa Japan, meron kaming parang bottle din. So, nilalagyan namin yun ng hindi malamig, then hindi din mainit na tubig. So, tamang temperature lang, warm water lang. Tapos, nilalagyan ko din minsan ng, pag tumatai yung patient, nilalagyan ko ng parang meron silang liquid soap kasi so para malinis naman yung puwet niya or hindi mabaho. So yun, nilalagyan ko yun. Tapos, yun, hinuhugasan namin yung vagina ng patient or yung puwet ng patient. Then, i-check yun talaga if walang, like for example, yung may kulubot na part, so ihugasan nyo yung mabuti kasi may tendency na may nakaipit doon na mga tae, ganyan. Then, the water temperature should be about the same as the body temperature. Kasi yung genital area natin is temperature sensitive. Then, after nyo i-wash, so i-dry nyo yung towel, dry nyo siya with towel. Then, itapon nyo yung soiled na diaper. Fold the soiled surface of the diaper inward. Then, put a new diaper under the soiled diaper. Then, yun, ilagay nyo yung bagong diaper ng patient. Then, ipaglagay nyo na ng bagong diaper, i-check nyo if hindi ba masyadong mahigpit. So, ilagay nyo yung 4 nyong fingers dito sa may pusod. So, i-check nyo if hindi ba masyadong mahigpit. So, strong pressure can cause itching. So, lift the lower back and pull the pants up, tidy the clothes and bed. So, yun. If wrinkled clothes and sheets can cause discomfort or pressure ulcers. So, ventilate the room, lalo na kapag nag-poops yung patient, so mabaho talaga yung room nila. So, dapat i-open mo yung windows and doors after nyo bihisan yung patient ninyo para malabas yung mabahong hangin. Then, confirm the physical condition. Kung okay lang ba yung patient ninyo, then mag-clean na kayo after. So, do aftercare. So, itapon nyo na yung mga soiled na gamit ninyo. So tomorrow na natin i-continue tong grooming. So, ipakita ko muna yung video about sa pag-change ng diapers. Wait. Ito pala muna yung sa share screen. Ito yung sa toilet. Oh, wait. So, pag ihubad nyo yung pants ng patient or zubon, dapat proper pa din yung position ninyo para hindi sasakit yung likod ninyo.
Ay, wait. Yung ibang video, if mag-change ng diaper. Wait lang, hanap ko muna. Hmm. So ito, if mag-change kayo ng diaper, so dapat ito yung i-prepare ninyo, yung tebokuro. So dapat yung may, so pwede marami, then oshirifuki or yung wet wipes, yung bottle na may tubig at saka ano tawag dito? May sabon, umutsu, yung malaki na diaper, then mga newspaper, shimbun, tissue, yung mga dry tissue, then yung isa is ano to, gamot. For example, if merong ano yung patient ninyo or moisturizer yata to. So depende if yung patient niyo is may dry skin or reddish ng skin, so lalagyan siya ng ganito, yung cream. Then ito yung alcohol, then pato. So yung pato nilalagay siya before sa umotsu. So para if kunyari naihi yung patient ninyo, yung pato na lang i-change ninyo kapag hindi siya nalik sa umotsu. So iano siya sa yung pato lang ang kunin ninyo para hindi sayang yung umotsu. Then biniru, ito yung mga ano tawag dito? Mga plastic. So doon na ilalagay yung mga tae, ganyan. Or yung mga waste products, yung mga diapers.
wait lang. So, wala na tayong video. Okay na. Napakita ko na ba yung video kanina na ano, no? Yung nakahiga siya kumakain, yung patient. Yes, sir. Tapos na, no? Ay. Wala ko to sa ulo. Sige, so tomorrow na So tomorrow na tayo mag-continue. So malapit na kayo matapos sa ano guys. So ano natin. Ilang pages na lang. Maybe off muna yung record.